Mahilig ba kayong mag-travel, kumain, at game na game ba kayo sa mga bagong experiences? Kung ganon, magandang desisyon nga na sumama kayo sa akin. Dahil sa loob ng 30 minuto, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasaya ang maglibot dito sa Pilipinas. I'm Andy Eigenman, and I will prove to you that there are no excuses for discovery, for traveling, and in enjoying life. Kaya samahan niyo akong sulitin ang aking free time in and around the Philippines. Excited na ba kayo? Mag-empake na kayo ng very light. Tara, let's! Hindi lang maganda ang Batangas for its physical appearance. Maganda rin dito because it's very accessible. In just 2 hours from Manila, nandito ka na. At bukod sa marami kang mga lugar na pwedeng puntahan, marami ring activities na pwedeng gawin. Ilang beses ako nagpunta dito simula pa pagkabata kasama ang aking pamilya. Pero kahit gano'n, hindi pa rin talaga nawawala ang excitement ko kapag nagpupunta ako sa Batangas. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara, let's! Kilala ang Batangas sa maraming bagay. Isa na rito, ang kanilang white sand beaches. Tulad nandito sa Laia Coco Grove sa San Juan, Batangas. Pero syempre, hindi naman ako papayag na magsi-swimming at magsa-sunbathing lang tayo dito. Dito sa trip na to, marami rin tayong mga activities na gagawin at magsisimula tayo sa Treetop Challenge. Tara, let's! Nandito tayo sa Camp Inside Out para subukan ang Treetop Challenge. Ngayon makikita natin if I really have what it takes to be an action star. Tara, let's! We are now with Kuya Hector. Siya ang operations manager ng Treetop Challenge. So ngayon, gag-guide niya tayo. This is what we call the Treetop Challenge. And usually, this is used kasi as package sa mga program like team building and other human development program, no? So if you will try, kasi minsan mga barkadas, no, they want to just have the experience, it is around 400 per head, no? But if you're less than 20, you pay 290. Nakikita ko po parang magti-train ako maging sundalo dito. Paki-explain naman po yung mga obstacles na meron tayo. You will play by taking the challenge, transferring from one tree to another tree on the top, no? Okay, so this is what we call the cargo net. Next is you have the monkey bridge. Nako, bridge na naman. Okay. And then on the other side is the elevated horizontal ladder and elevated island hopping, no? And then you go to the last tree and rappel down. That's the whole course where you will be doing. Bago po ang lahat, kailangan syempre alamin ko muna yung mga safety precautions. Yes, before you will start the activity, we will put safety here sa iyo. One is you will have harness, no? And then you will be using also helmet so that maging safe yung ulo, and also pati gloves, no? Gaano po kataas itong obstacle course na yan? This is more or less 25 feet height. 25 feet. Pwede. Yes, kaya mo yan. Yeah. Okay, now, let the Treetop Challenge begin. Tara, let's! This is what champions eat for breakfast. Ayoko na, pagod na ako. Okay, level 1, check. Yeah. Hirap. Arms to. Shit. Malapit na ako matapos. Alam mo, everyday ko ito ginagawa eh. Ganito ako dati pag pumapasok ako sa school. Gagamba pala ako. May i-add na ako sa bio ko. Minsan tao, minsan isda, minsan pwede rin lamok, minsan pwede rin gagamba. Whew! Grabe! First leg pa lang, hindi ko maramdaman yung kamay ko. Arms, dapat pagkababa ko dito sa adventure na to, macho na ako. And now, I'm off to level 2. Tara, let's! Okay. Kung kanina gagamba ako, ngayon naman, unggoy. This is what you call the monkey bridge. Lalakihan ko na lang para makarating na ako dun agad. Mas madali to dun sa kanina kasi hindi siya nakakangawit. Super big, essential yung gloves for these obstacles. Hindi kaya ako, babaliktad nito. Natatakot akong tumawad babaliktad. Ako,
Personally, as usual, bridge, mas natatakot ako dito. Don't look down. Ay, mali. You have to look down. Because if not, you will fall. Almost there. Did it. Konti na lang, Andy. Huwag ka magpulog. I did it! Kala ko horizontal ladder, tapos pag ganun. Okay, ngayon nandito tayo sa horizontal ladder tsaka sa elevated island hopping. And I admit na medyo natatakot ako. Ayoko na. Mas mahirap na to eh. Teka lang, pwede bukas. Bukas tayo mag-resume. Matutulog muna ako dito, guys. I need my siesta. Kailangan both feet nasa ano? Hindi ko abot eh. Pang long-legged to. Medyo hindi pala ako gagamba kasi hindi ako long-legged. Ayoko na! Lumiliit yung steps habang tumatagal, so that's a good sign. Grabe to. Challenging. Super. It doesn't seem like it, but it's harder than you think it is. Mas okay pa rin to for me than yung Australian rundown, yung sa La Union. Kasi kahit mahirap, nakakatakot, mas malayo yung possibility na ma-aksidente ka talaga ng sobra. Kasi may harness ka, ganyan. Pero sa Australian rundown, medyo kakaiba yun. Woo! I did it! Okay, last one. Okay, now it's time for the last leg of this challenge. I will now rappel down. And I'm not sure if I can do it. Okay, medyo mas mahirap to kasi hindi katulad nung parang, diba, rappelling, parang may rope ka, tapos parang bababa ka. Meron like rock formation or wall na pwede mong tapakan para matulungan mo yung sarili mo. Dito, wala. Rope lang. You're all alone. So, good luck to me. You will rappel down using your rope, but you have your belayer that will control you, and also the control is in your hands, but yung belayer will also control you for the safety. Okay? Ayoko. Ang hirap. Natatakot ako tumuloy-tuloy eh. Alam mo yung mga harness na yan, dati kasi nahulog na ako sa harness. Okay, ngayon, gagawin ko na siya talaga. Yun. Oh. Okay, dito ang hawak. Okay, on rappel! Okay. Okay. Go. Hindi! No, ayoko yung control. Mapuputol na! Mapuputol na! Kuya, dalihan mo! Dalihan mo! Dalihan mo! Ayoko na! Ay, nakabahan ako doon. Grabe. Merong part na parang lumuwag-luwag, maluwag-luwag. Like, oh my God, grabe. Ang naalala ko yung time, hindi yung Australian rundown, yung time na nahulog talaga ako sa harness. As in, super panic. But thank God. I did it! Good job, me! Here's some more adventures here in Batangas. Tara, let's! Hello!
Kakatapos ko lang kasi matry yung Treetop Challenge. Siyempre, gusto ko pa malaman kung ano pang ibang activities ang meron dito na pwede kong itry. And since, of course, we're at the beach, water activities naman. Bali, meron po kaming parasailing tsaka flying fish. Parasailing po ay 3,000 pesos for 2 packs for 15 minutes. Ang flying fish po ay 1,500 pesos po for 5 packs. Not so sure about fly fish, pero I'm gonna try both of those. Dito rin ba siya ginagawa? Bali, meron po kaming shuttle service for free. Ihahatid po kayo sa aming White Beach area para magawa niyo po yung mga activities. So sa ibang area siya? Yes. Pero Laia Coco Grove pa rin yun? Laia Coco Grove din po. Ayan, we are now here at the White Beach. Excited na talaga akong subukan ang parasailing at fly fish bilang first time ko. So, tara, let's! Hi, Kuya! Okay, so ngayon, susubukan ko for the first time mag-fly fish tsaka mag-parasail. Pero syempre, mas gusto ko muna unahin yung fly fish kasi sa oras na to, feeling ko lang na kapag parasail, isi-save ko yung golden hour. Para mas maganda yung view, di ba, sa taas. Apo. Okay, so fly fish, ilan ang pwede? Kasi gusto ko talaga isama yung buong Taralets team. 5 to 6 person po yung maximum niya. Ah, okay, 5 to 6 for... Pwede na yun, sakto na yun. Mapiliin ko na yung mga ano dito. Ayoko mag-fly fish talaga kasi wala lang. Nakakahiya eh. Yung mga friends ko pag ginagawa nila yun, sobrang nakakatawa sila. Tapos alam ko na pag ako nag-fly fish ako yung pinaka nakakatawa. Pero dahil mahal na mahal ko kayo, sige, gagawin ko para sa inyo. Unang-una sa lahat, bago ako sumakay dyan sa fly fish, gaano katagal ba yan, Kuya? Bali, 15 minutes po yan. Tapos, for the people who can't swim, actually, ano ba to? Yung life vest ba, kailangan pa talaga siya for everyone? Opo. Safety Bago precaution po kayo siya umalis, talaga. kailangan po Kailangan siya naka-life life vest. vest. Ngayon, ako, para sa akin, syempre, to be able to take snapshots of my experience or video, pwede rin dahil sure ako, memorable naman yung moment na to. Feeling ko from the speedboat, yung mga Fujifilm nyo, pwede nyo siyang gamitin or waterproof cameras, you can use it para ma-safe. Pwede na tayo magsimula. Tara, let's! Of course, napilit ko ang Taralets team na sumama sa akin at para gawin to dahil bilang first time ko at ayoko naman siya talagang gawin. Pero dahil sumama sila, sige, I'm very excited for this. Let's do this. Taralets! Ako na bahala, paano ka magsusurvive dito, ah? Tapos na ang ating fly fish challenge. Well, surprisingly, it wasn't as bad as I thought it was. And I had so much fun kasi yung mga kasama ko, nakakatawa yung mga mukha nila. Tsaka, hindi naman ako na-brief na every man for yourself pala dyan. Bahala ka na sa buhay mo kung paano ka hindi mahuhulog. And siguro, if I'm with other people na gusto ko na never pa rin to natatry, just like my Taralets team, yayayain ko rin sila para subukan to kasi sobrang masaya. It's very fun. Pambarkada. Next up, parasailing naman. Tara, let's! Ayan, now, kakatapos lang namin sa fly fish. Ngayon naman, parasailing. If the fly fish is for 5 to 6 people, itong parasailing, pang 2 tao lang. Let's go, let's do this! Alright, first time ko mag-parasailing ngayon. Weird, kasi sa dami-dami ng mga firsts ko, yung mga first ko talaga yung pinaka nagawa na ng lahat. Pero ngayon, I am joining the bandwagon and I will go parasailing.
Papunta tayo dun ngayon sa gitna. Mas lalayo tayo, syempre. Doon tayo magsiset-up. And doon lang rin tayo magsisimulang umangat. Para safe. O, ayan, okay. Mag-ready na ako. Isusuot ko na yung gear. So pretty! I got nice colors. It's so Scandinavian. Kulang naman ganito po. Straight and legs. Dito ka, straight ito. Bagsab ko sa higpit. I think we are ready. Here we go! Straight lang po yung legs. Straight lang. Oh my gosh! It's so high! It's so cool! Wee! Oh my gosh! I am having fun, but like it's such a serene activity that you want to relax and just enjoy being in the heavens. Land! Sobrang saya! As in, sobrang peaceful. Nasa taas ka lang sa skies, di ba? Kasama mo yung mga ibon na lumilipad ng malaya. Tsaka dyan yung mga tao talaga may mga lito sa buhay. Tapos gusto nilang mag-isip. Pwede silang sumakay ng parasail, tapos isip sila doon. Baka makahanap sila ng sagot. Ayan, ang ganda ng color ng sky, oh. Sayang, nakababa na ako. Pero, okay lang. Nagtatapos na rin ang ating Laia Coco Grove Adventure. Pero, syempre, katulad nga ng sinabi ko, napakarami pang ibang pwedeng puntahan at mga activities na pwedeng gawin dito sa Batangas. At syempre, gagawin at pupuntahan rin natin ang lahat ng mga yan. Excited na talaga ako. Kaya, tara, let's! Since nandito na rin naman tayo sa Batangas at isa sa mga hilig ko ay history at culture, napadaan ako dito sa Marasigan Ancestral Home kung saan yung isa sa mga apo ay aking kakilala. At ngayon, nandito tayo sa Cafeño Coffee House, isang restaurant na tinayo nila ng kanyang ina simula 10 years ago. Tara, let's! Hi! Hi, Sil! Nice to see you again! Okay, so, can you tell me a little something about Cafeño? It's my first time here. Yeah, so what we really try to do here is to showcase yung food, something that complements, the beach, kasi you know that San Juan is known for the beaches. Yes. So, trying to show you a little bit more kung ano yung culture, plus yung mga local favorites na kainan, especially our Barako Coffee. Barako Coffee. Well, we started the cafe and then gusto kasi namin na ma-showcase din yung mga local artists, tsaka yung mga local talents. So, we have the A Gallery, which stands for my grandparents, Apollonia and Araceli. And then what we do is yung mga local artists, they can put their artworks on display. That's cool. I mean, di lang for you guys yung benefit din. I mean, you're helping artists as well. Especially with artists, diba, hindi masyadong madali makahanap ng way para to put them out there for them to be known. So that's a really good thing. And then, your ancestral home upstairs. Pwede bang makita yun? Oh, it's available pero by appointment. Pwede ka mag-overnight stay and then may food from Cafeño. So it's an experience na inside the poblasyon. Pero pwede ka din naman magstay sa beach kung talagang gusto mo yung purpose mo. So meron tayong maraming accommodations eh. Ano bang hinahanap mo? Possibly a resort na may mga activities na pwede gawin. Okay. So, kung gusto mo na beachfront, na pagising mo pa lang, meron ka ng pwedeng gawin, yung mga water sports, pwede ka mag-Laia Coco Grove. Okay. Nagpunta na ako doon actually. I did activities there. Pero hindi ako aware na pwede rin ka pala doon, matulog doon. Kung speaking of yung matutulog, kung meron kang malaking group, family or friends, meron din Kalubkog Bay Resort. Yun yung talagang pag big groups. Pwede ka magstay doon. Maganda din doon. Ayan na yung kape na in-order ko para sa'yo. Ito yung kapeng barako namin. So ito yung specialty dito sa Batangas. Yung beans niya galing sa Batangas is it's roasted sa lipa. Okay. Lipa, Batangas. And then, para maiba, ito naman, specialty din namin to, homemade ice cream. The flavor nito is creamy barako. So very Barako light. ice cream. Yes, creamy barako ice cream. Okay, I'm excited to try the ice cream.
Kamusta? Ang sarap! Ang sarap talaga, as in, it's so creamy nga. It's really so creamy. It's not really that sweet. Tapos yung lasa ng coffee, nag-serve lang siya talaga as pampasarap lalo, no? Flavor lang. Si Ate Ana ba, na-try na niya to? Oo, napupunta naman siya dito madalas pag magkakasama kami para mag-vacation. Si Ate Ana, pinsan ko siya. She's my older cousin. And si Sil, kaya ko siya kilala kasi teammate and friend siya ni Ate Ana, ng pinsan ko na yon. Isa siya sa mga reasons kung bakit ako nag-develop ng love for basketball. Tapos ako, maliit pa lang ako nun. Hanggang sa naging part na siya ng UP Lady Maroons. Ito naman, yung tulingan frittata. Ito, recipe ng mom ko. So, ang pinaka-main ingredient dito, yung tulingan. So, first, sin-steam siya, and then fina-fry, and then tinatapos namin siya as an omelette. So, ganyan siya. And then usually serve it with rice, tapos sweet chili sauce. Ayun yung tulingan. Oo, yun yung fish. And then, okay naman. Easily feeling ko talaga tulingan. Isa siya sa bago kong mga favorite types of fish. Parang meaty siya, like tuna, tapos yung alat niya parang tuyo na hindi masyadong Oo, maalat. tapos masarap siya pag hinalo mo din sa itlog, di ba? Bagay na bagay yun. Besides, of course, the delicious recipes of your mom. Here in Cafeño, ano pang ibang mga pagkain na dapat ko matikman pag nandito ako? Okay, pag San Juan, ay lomi. Talagang kailangan mo matikman ng lomi. Dito yung nagsimula. Okay, never ko pa na-try ang lomi actually. Hindi ko alam kung... Ayun, dapat Ano i-try siya? mo dito. Tapos pagkatapos nun, ang itatry mo din yung Batangas Bulalo. Batangas Bulalo! Okay, I love Bulalo. Saan ako pwedeng kumain? Na restaurants? Dito, pag dito ka lang sa main, sa Poblacion Street, madami ka na makakainan dyan eh. Tapos pagkatapos niyan, kung hindi ka pa nabusog, meron tayong night market na talagang kailangan mo puntahan. Night market. Feeling ko dyan ako. Mas unique. Oo, busog na busog ka pagkatapos nun. I'm gonna check that place out for sure. Thank you so much for having me tonight. I Yeah. really, really love the ice cream. Pwede mag-uwi. Of course! Yay! I'm so happy that I finally got to visit this place. And you guys should too. Check it out. Ang daming makikita. So, thank you. I will now go to the night market, Yes. just as you suggested. Now, enjoy the rest of your trip ha, and I really want you to enjoy the food. I'm sure I will. I'm sure I will. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Ayan, dito na tayo ngayon sa Poblacion, kung saan ako sinabihan ni Sil na pumunta para mag-check out ng mga restaurants at makakainan. Ngayon naman, papunta ako dun sa night market na nirecommend niya. Hoping na doon, matitikman ko yung mga pinagmamalaki ng Batangas na lomi at saka bulalo. O ayan, I think na dito na tayo. Ayan na yung mga strip of stalls, so puro street food siya. Mukhang masarap, ang bango. Ang bango niya. Pero syempre, ang gusto ko talagang hanapin talaga yung lomi. Kasi yun yung, hindi ko pa natitikman yun, actually. Pag tsaka alam ko na, ang nalaman ko na kapag sinabi mo Batangas, yung sa pagdating sa pagkain, lomi talaga. Doon sila kilala. Fried chicken. Oh, street food ulit. Isaw, oh. It smells good. Ang cool nung concept na to, no? Sa isang eskinita lang, meron lang siyang strip of different food. Ayan, oh. Ito po ba? May lomi ba dito? May lomi po kayo dito, tsaka Batangas Bulalo. Meron, ma'am. Meron. Pwede pong pa-order ng tig-isa. Ito, ma'am. Ayun. Ayan. I got it. Ganun lang kabilis. Tara, tikman natin. Lomi and Batangas Bulalo. Okay. I've never tried lomi in my whole life. So, ngayon ko lang siya na-try. Ngayon ko lang rin nalaman ko ano yung itsura niya. So, I'm gonna try it. Para saan po to? Pampigad yan, sir. Dito po. Pwede mong lagyan ng kalamansi, parehas yan, para magkaroon siya ng lasa. Okay. Asin. Sige. That's my first time. Parang sa isang ganto busog na 2 tao. Alam niyo, kuya, ang sarap. Ang sarap pala ng lomi. Instead of vegetables, meat na pancit canton. Tsaka mataba yung noodle. So, ito naman yung Batangas Bulalo, tapos yung broth nito, may corn. Tapos, nagkakalasa yung broth ng corn. So,
So good. Uy, ang ganda ng binigay niya sa akin na part. May litid. Iba rin yung feeling, no? Lalo na, malapit na magpasko, bare months na ngayon. So, malamig na yung panahon. Kahit nasa Batangas ako, which iisipin nyo, beach, syempre, isipin nyo, pag summer, ganun. Pero at night, it gets really breezy. So, ang sarap kumain sa labas. Tapos, lalo na ang ganda ng concept na itong strip ng food stalls. Kasi, affordable for an affordable price, ang dami mong ma-order at matitikman iba't ibang pagkain. Mostly Pinoy, at saka street food talaga. And this night market is actually open 24/7. Anytime, pwede ka pumunta dito para kumain. O siya. Anyway, kakain muna ako at uubusin ko muna itong mga in-order ko. Maliban sa Lomi at Bululong, Batangas, marami pang kainan ang pwede niyong puntahan dito. Kung gusto niyo ng award-winning kapehan, dumayo na sa Kapehan Dayo. At kung gusto niyo naman ng authentic Batangas delicacies, takbo na sa Papa Will Restaurant. Hindi pa dyan nagtatapos ang ating Batangas escapade dahil umpisa pa lang yan sa dami ng dapat pang abangan. Tara, let's!